Kung naghahanap ka ng phone na napaka-nostalgic ng feels, parang yung mga phones nung early 2000s na merong keypad, pero gusto ko pa rin ng Android operating system. Ito na siguro hinahanap mo. Ito yung Duokin or Duoshin, kung ano man yung pronunciation nito, F22 Pro. So, meron tong keypad, pero Android pa rin yung operating system. Pero gusto nating malaman dito sa video na to, sino ba yung dapat bumili nito? At sulit ba talaga tong bilhin over other entry-level Android phones sa market? So, pag-usapan muna natin ng presyo, tapos unbox natin. So, available ngayon to sa Lazada for 7,013.99 pesos as of making these videos. Kasama na yung mga freebies na ipapakita ko sa inyo mamaya. At gusto ko lang i-mention na yung binili namin na F22 Pro ay meron ng pre-installed na Play Store. Okay? So, meron namang option na ikaw na yung pwedeng mag-install ng Play Store. Meron silang tutorial dun sa mismong Lazada page. Pwede nyo i-check dyan sa description box yung link kung saan namin nabili. Pero kung ayaw mong mahirapan, pwede naman. Magdadagdag ka lang ng kaunti. Kaya umabot ng 7,000 plus yung presyo nung nabili namin. Meron na siyang Play Store pagka-open ko ng box. So, sealed na sealed to at merong bubble wrap. Okay na okay yung packaging, walang problema. Pero binili ko sa box para pakita sa inyo yung unboxing experience at ano yung kasama sa box. Okay, so ito yung box ng Duokin F22 Pro. Kita nyo naman guys, ang liit lang compared sa mga typical na mga Android phones na nire-review natin. Tapos, bago natin i-open ang box, ito yung mga freebies na kasama. So, meron tayo ditong USB-C na earphones. Yan. Tapos, meron tayong 10 watts na charging brick kasi wala tong kasama sa loob. So, good thing na meron tayong or binigyan tayo ng seller ng ganito. Tapos, meron din tayong freebies na dalawang tempered glass kung sakali man na gusto nating mag-apply ng tempered glass. Tapos, nandito na rin yung mga applicators para hindi tayo mahirapan. Okay, so yan yung freebies. Tabi ko muna dito. So, open natin ngayon itong box ng F22 Pro. Okay? So, pag open natin ng box, ang una natin makikita agad-agad ay itong F22 Pro. So, mahigpit siya guys. Medyo, ayan, mahirap siyang matanggal sa box. Ang reason ay nakakabit na yung jelly case nito out of the box. Okay? So, nagtipid talaga sila ng space. So, ayan, may jelly case tayo. So, protected naman yung phone out of the box. Tapos, meron nang naka-install na matte na screen protector. Pero kung ayaw nyo yan, gusto nyo ng tempered, ayun, meron tayong freebies. Okay, so tanggalin ko muna tong case para makita nyo yung overall design nitong F22 Pro. So, bar phone talaga siya guys. Pahaba. Sobrang kakaiba compared dun sa mga typical phones na mabibili natin ngayon. At kaya na sinabi ko kanina, meron tong keypad, so hindi siya QWERTY, T9. Okay, T9 yung keyboard niya. Kagaya talaga ng mga lumang phones na nakasanayan natin noong early 2000s. Okay? So, pakita ko sa inyo yung itsura. Nung inopen ko siya, nakasetup na siya. Okay? Kasi nga, in-installan nila to ng Play Store. So, kung comfortable kayo sa ganun, ayun, yun yung i-expect ninyo. Nakasetup na siya pag open nyo ng box. Okay? So, para ma-unlock siya guys, parang yung dati, meron tayong combination keys na kailangan pindutin. So, dito sa F22 Pro, pwede natin pindutin yung function, tsaka asterisk. Yan. So, ito yung kanyang itsura. Okay? So, maliit lang naman yung bezels niya. So, napaka-pleasing pa rin sa mata. Tapos, makikita ninyo, flat na flat yung kanyang keypad. Yan, hindi siya nakaumbok. Maliban dito sa bilog, yung navigation buttons dito sa circle, yan lang yung nakaumbok. Pero the rest, flat na flat naman. So, okay yung feels niya, manipis. Tapos yung camera lang yung makikita natin sa likod, tsaka yung branding nila, USB-C port, tsaka yung main mic dito sa may ilalim. Tapos dito sa taas, meron tayong IR blaster. Tapos yung selfie camera, yun yung pinaka kakaiba at masasabi kong malaking adjustment yung kailangan natin para makasanayan natin. Andito kasi sa baba. Ayan, kitang-kita nyo naman, di ba? So, ayan. So, medyo iba yung angle ng selfie photos natin dahil dito. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo. So, again, ito yung kanyang interface pag unlock natin ng phone. Yan yung default wallpaper niya.
Ayan. So, para ma-navigate natin, pwede natin gamitin yung button, yung bilog or yung navigation keys. Or pwede rin namang i-touch. Kasi nga, touchscreen pa rin to guys. Ayan o. Parang typical Android phone pa rin. So, ayan o, may Play Store na siya. Okay? Tapos, puntahan natin yung settings para magka-idea kayo. So, good news dito guys, pwedeng-pwede siya sa 5 GHz Wi-Fi connection. So, mabilis naman na magiging connection natin dito. Tapos, syempre, meron tayong SIM tray. Okay? So, before natin ituloy yung pag-navigate dito sa settings, pakita ko muna sa inyo yung SIM tray. Okay, so ito guys yung SIM tray ng F22 Pro natin. Ayan, isang nano SIM lang yung pwede nating ilagay sa kanya. Okay, hindi siya dual SIM. Eh. Kapag binaligtad natin, hindi na tayo makakapaglagay. So, single nano SIM lang yung kaya nitong F22 Pro. Okay, nakalimutan ko rin pala, no? Yung ilalim pala ng box, sorry na ituloy-tuloy ko na. Dito yung ating SIM ejector pin, tapos yung ating cable for charging. Okay, USB to USB-C plus yung documentation. Okay, so tuloy natin guys. Okay, so punta tayo ngayon dito sa settings. Yan. Ganun lang siya. Napakasarap pindutin guys ng keypad nito sa totoo lang. Tapos may konting-konting haptics na nakakadagdag doon sa experience. So, ganda. Tapos ang isa lang napansin ko, dito sa display settings, hindi natin magagawang dark mode yung kanyang interface. Okay? Ano lang talaga, ganito lang. Wala siyang dark mode. Okay? Pero out of the box, Android, ano na to, Android 12. Pakita ko sa inyo dito sa About Phone. And guys, Android 12 na siya. Okay? Tapos if ever naman guys na gusto ninyong i-lock yung phone, pindutin nyo lang tong end call. Ayan. Merong icon naman yan ng power. So, pindutin lang natin ng isa, malalock na yung phone. So, pag i-unlock natin, pindutin lang natin yung combination keys, function, tsaka asterisk. Ngayon, ma-unlock na siya. Pag screenshot naman, yung volume down button, plus yung kanyang end call. So, parang sa mga typical Android phones. Ayun. So, parang ganun. Tapos, kung gusto naman natin ma-access yung recent apps, click and hold lang natin or press and hold lang natin yung return key. Ito sa taas. Yan. Parang ganun. Okay? Tapos guys, pagbalik natin dito sa settings, meron ditong extra setting na inilagay, yung quick key settings, kung saan pwede tayo makapag-set ng application na ma-open sa bawat key. So, from 1 to 0. Okay, so for example, inassign ko yung camera na ma-open kapag pinindot ko yung number 5. So, press and hold lang yung 5 at ma-open na yung camera. Pero guys, tandaan nyo lang na kahit may naka-assign tayo, ma-open lang siya kapag nandito tayo sa home. Okay, pero kapag may naka-open application, halimbawa itong setting, tapos pinindot natin itong 5, hindi ma-open yung camera. So, kailangan muna natin bumalik dun sa home, press and hold yung 5, ma-open na yung camera. So, ganun siya. Pero ang pinakamalaki na sigurong naiisip ninyong question ay kumusta yung typing experience? Kasi, syempre, nasanay na tayo ngayon sa QWERTY dahil sa mga touchscreens. So, ito, T9, yung keyboard niya, kagaya nga ng mga lumang phone. So, comfortable ba mag-type dito? Short answer ay hindi. Mahirap, guys. Pakita ko sa inyo. Una sa lahat, hindi to global version. Okay? China exclusive talaga yung phone na to. Kaya naman, yung keyboard niya ay Chinese talaga. So, unang-una sa lahat, makikita niyo may characters yan, no? Ng Chinese language. Tapos, pag nag-type tayo, halimbawa, gusto ko i-type ay hello. Unang pindot, makikita ninyo, hindi alphabet yung characters. So, ang gagawin nyo ay pindutin muna tong number sign para ma-switch siya to alphabet. So, hello, ang itatype natin, pindutin natin tong navigation keys para ma-select natin yung letter. Okay, so H, tapos number 3 para sa E, tapos select natin yung E, tapos L, tapos 5 ulit, tapos L, tapos number 6, tapos select natin yung O. Okay. So, kita nyo, mas matagal mag-type dito guys compared sa touchscreen na QWERTY yung keyboard. So, sana in the future, magkaroon ng global version itong phone na to para mas madali para sa atin na mag-type. Maganda sana yung talagang parang dati na
Type lang tayo dito ng mas madali kasi pinipindot lang natin ilang beses yung bawat keys para makabuo tayo ng word. Pero dito, meron tayong additional steps na kailangan gawin para lang makapag-type. Okay? So, kapag ito yung ginamit nating phone sa pag-send ng message, yan man ay SMS chat, matatagalan talaga tayo sa pag-send. So, ayun guys, kailangan ninyong tandaan na kapag ito yung ginamit ninyong phone, talagang napakalaking adjustment yung kailangan ninyong gawin para masanay kayo sa pagta-type. So, pag-usapan natin ngayon guys, yung performance ng phone na to. Unang-una guys, yung operating system, pinakita ko na sa inyo kanina, Android 12. Tapos on paper, ito ay naka Helio G85. Pero, napansin ko lang, nung i-install ko yung Info HW na app, tapos pumunta tayo sa SOC, Helio G70 guys. Ayan, Helio G70 yung lumalabas. Okay, so again, on paper, Helio G85, pero dito, Helio G70. Pero para magka-idea kayo sa performance, ito yung nakuha nating score sa Antutu. 211,380. So again, makikita nyo dito, kaka-idea kayo na kapag ito yung phone natin, huwag nyo i-expect na sobrang bilis ng performance. Basic na basic lang talaga. So again, Android 12, yung kanyang operating system. Tapos Helio G85, 4GB naman yung RAM na nilagay nila dito. Tapos 64GB yung ating internal storage. So nakakalungkot, hindi tayo makapaglagay dito ng micro SD card. Ngayon pag-usapan natin guys, yung display. So una sa lahat, maganda yung display niya. Hindi naman ako nabitin kasi nga maliit lang. 3.54 inches to be exact. Tapos 640 by 960 yung kanyang resolution. At para sa ganito kalaki na display or screen, sapat na sapat yung resolution na yan. Talagang sharp naman yung mga text at mga images na makikita natin dito sa F22 Pro. Pero pagdating sa video consumption, mahihirapan tayo kasi kapag nilandscape natin, hindi na siya comfortable hawakan. Pero depende na sa inyo. Kung makakasanayan nyo yung ganyan, okay naman. So mag-play tayo ngayon ng isang YouTube video para magka-idea kayo. Okay, so ito yung itsura ng YouTube app. Yan. So ang liit lang, di ba? Kapag naman full screen natin yan, ganito siya. Yan. So okay naman, makakapanood ka. Walang duda doon. Kasi Android naman to. So kahit mag-install ka dito ng Netflix, walang problema. Makakapanood ka. Pero syempre, titiisin mo yung ganyang kaliit na display. So ito naman guys itsura kapag nag-TikTok tayo. Ayan. So, kayang-kaya pa rin. Pero yun nga lang, napansin ko, hindi natin magagamit tong navigation keys niya para mag-swipe up and down tayo dito sa TikTok. Ayan, talagang mag-scroll pa tayo gamit yung finger natin. At syempre, pagdating sa camera guys, hindi na mag-expect ng sobrang laki kasi talagang basic phone to. 8 megapixels yung kanyang rear camera, samantalang yung nandito naman sa harap ay 2 megapixels. At pagdating sa quality, kaya sinabi ko, huwag na kayo mag-expect ng ganong kalaki. Hindi talaga sharp. Pero if ever na gusto nyo mag-take ng photos gamit yung phone na to, pwede naman. Okay, so ito guys yung selfie video recording dito sa F22 Pro. 720p yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito. At medyo awkward talaga kasi nandito yung camera sa may gilid. So, ang layo ng tinitignan mo. Kung gusto mo i-check yung sarili mo, halatang halata talaga sa camera. So, pagdating sa quality, medyo wash out na tayo. Hindi siya ganun talaga ka ganda. Hindi ganun ka accurate yung kulay natin. So, at least, meron pa rin tayo magagamit na camera kung talagang kailangan natin. Pero, kung pang vlog, hindi siguro. Ngayon, pagdating naman guys sa battery nitong F22 Pro, 2,150 mAh, tapos 10 watts lang yung kanyang charging speed. Ngayon, para magka-idea kayo sa kanyang battery consumption, makikita niyo dito sa wildlife stress test na nabawasan tayo ng 10% guys. Tapos, pagdating sa thermals, ayun, 1 degree lang naman yun na dagdag. So, hindi siya ganun kabilis uminit kasi hindi naman talaga powerful yung chipset nito. Pero pagdating sa battery consumption, saktuhan lang guys. Kasi 10% yung nabawas. Hindi siya matipid kung
magpapatakbo tayo dito ng mabigat na application. Pero kung basic social media application, sigurado magtatagal to sa atin one whole day sa isang charge lang. Okay, so yun na lahat guys, yung mga gusto ko i-share sa inyo tungkol dito sa F22 Pro. Ngayon, sulit bang bilhin yung phone na to? So ulitin ko yung presyo, nasa 7,000 plus kung magpapadagdag kayo ng Google Play Store. Ngayon, kung gusto mo ng phone na makakatulong para mawala or mabawasan yung mga distractions from social media applications o kaya sa pag-message, pag-chat, ganyan. Gusto mo talaga na hindi ka masyadong ma-distract. Okay itong phone na to. Makakatulong siya para medyo malayo-layo ka muna sa social media. Okay? Kasi talagang hindi nakaka-enjoy gamitin ng mga social media applications dito sa phone na to. Pero if ever na kailangan mo talagang gamitin, possible kasi nga Android siya. Pero pagdating sa typing, kagaya sabi ko kanina, hindi talaga siya comfortable gamitin. Okay, so gagamitin mo lang talaga yung phone na to kung kailangan. So para sa akin, nakikita ko na maganda bigyan nito or bilhan nito or gumamit nito ay yung mga anak natin. Kasi hindi talaga sila makakagamit ng sobrang tagal kasi hindi nila may enjoy. Tapos, dun sa mga naghahanap ng backup phone or secondary phone para lang sa calls or sa mga occasional na mga pag-message or pag-text, pwede po sa atin to. Okay? Pero considering na nasa 7,000 pesos yung presyo nito, na kung tutuusin, makakabili na tayo ng magandang entry-level phone. Sa tingin nyo ba, i-consider nyo itong F22 Pro? I-comment nyo dyan sa baba. Okay? So, kung gusto nyo mag-review pa tayo ng mga ganitong klase ng phone, comment nyo lang din dyan sa baba at i-like nyo itong video na to. At sana, sa mga susunod na alteration ng Duokin sa kanilang mga Android phones na merong keypad, sana yung parang BlackBerry na naka-QWERTY na para hindi tayo struggle sa pagta-type. Sana yun yung makita natin in the future. Kasi meron ng mga brands sa ngayon na nag-develop ng ganong klase na Android phone. At sana talaga dumami pa. Para, alam nyo yun, kaibang experience naman. Kasi marami na sa atin yung medyo sawang-sawa na talaga sa touchscreen at gusto nila yung may napipindot kapag nagta-type sila. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din. At i-click mo na rin yung link dyan sa description box sa baba kung gusto mo itong bilhin. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.